Okay, muli mga kasubaybay, ang ating tatalakayin ngayon ay napakahalaga na mapanood ito ng ating mga kababayan na kumbaga ay sa halip na sumuporta sa kasalukuyang administrasyon sa pagpapalakas ng ekonomiya at sa pagtatanggol sa ating bansa, ay kailangang maintindihan ng mga taong naghahangad ng kapayapaan at mga Pilipinong naghahangad na ang ating bansa ay magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan at kalayaan. Mga kasubaybay, marami kasing mga politiko ngayon at ito'y nakikita natin na sa sobrang pagkagahaman nila sa kapangyarihan, pati yung mga kapangyarihan na hindi naman talaga ibinigay sa kanila ng taong bayan ay gustong puwersahang kunin. At yun ang nakikita natin ngayon. Alam niyo mga kasubaybay, kung ang mga politikong yaon ay ang nasa puso talaga nila ay ang bayan, hindi sila kailanman mag-iisip na agawin ang kapangyarihang hindi naman ibinigay sa kanila. Bagkus dapat na sumuporta sila sa kung sino ang namumuno at tulungan nila kung papaano mabantayan ang ating teritoryo, kung papaano sama-samang magtatagumpay. Alam niyo mga kasubaybay, sa tingin ng inyong kasubaybay, ito hindi lubos na naiintindihan at nauunawaan ng maraming mamamayan. Alam niyo ba kung bakit, mga kasubaybay? Kung ang isang namumuno kasi o isang may kapangyarihan, halimbawa sabihin na natin, direkta, tulad ng ating napapanood ngayon, nakikita, nababalitaan, na ang kapangyarihan ay gustong agawin sa ating kasalukuyang Pangulo at lahat ng pamamaraan ginagawa nila. Social media nga ginagamit pa nila Alam niyo mga kasubaybay, kung ikaw ay isang kilala at may kapangyarihan sa ating bansa, ano kaya ang gagawin mo kung sinasabi mo ikay may malasakit sa bayan? Kung ang ating bansa ay gustong sakupin ng ibang bansa, gustong angkinin lahat ng mga teritoryo na gusto nilang kunin. Bilang isang kilala at may karapatang pamunuan ang ating bayan, ano ang gagawin mo? Ibibigay mo ba ang gusto ng kapitbahay mong bansa na mapang-api, mapang-angkin, at mapanakop? Ibibigay mo ba ang lahat nilang maibigan na nasa sa iyong bansa? Ibibigay mo ba yung karapatan ng Pilipinas o ng bawat Pilipino na ipaglaban ang sariling atin? Ibibigay mo ba sa bansang mapanakop? Ngayon kung mangyari ang bagay na yan, nasaan yung sinasabi mo? Nasaan yung sinasabi niya na mahal niya ang bayan at ang taong bayan? Kung ang bansang mapanakop at bansang mapang-api ay nagnanais na kunin ang lahat na kung ano ang mayroon ka. Lalo pa diyan sa West Philippine Sea, alam naman natin na kaya ang China ay gustong-gustong makuha yung West Philippine Sea dahil sa mga langis daw na nandidiyan. Na yun naman ay dapat Pilipinas ang makinabang. Hindi ba? Ay ngayon, isa kang sabihin nating pangalawa ka sa namumuno sa ating bansa. Bakit mas gugustuhin mong mas makapangyarihan pa sa ating bansa yung karatig bansa na mapang-angkin? Bakit nanaisin mong masundin ang kanilang mga gusto? Hindi ba lumalabas na gusto mong ipamigay ang iyong sariling bansa? At ang mga
resources na nasa loob ng iyong bansa. Mga kayamanan, sabi nga, ayon sa pag-aaral napakadami, napakalaki ng deposito ng langis na nandidiyan sa West Philippine Sea. Hindi mo ba bibigyan ng importansya o halaga para sa ating bansa yung sinasabi ng mga eksperto? Tapos sasabihin mo sa taong bayan sa social media mahal mo ang ating bansa. Sasabihin mo nagmamalasakit ka sa bawat Pilipino. Gayong gusto mong ipamigay ang lahat na para sa Pilipinas. Kung ikaw ay tunay na may malasakit, makipagtulungan ka. Suportahan mo ang kasalukuyang administrasyon. Suportahan mo ang bawat layunin at proyekto na makabubuti sa ating bayan. Hindi kukontrahin mo. Pero ang pinagtataka naman ng inyong kasubaybay, bakit may mga taong napakadaling maniwala? Hindi kasi nag-iisip. Kung ano lang ang kanilang naririnig sa social media, napapanood, sa halip na pag-aralan nilang mabuti at timbangin nila ano ba ang tama, ano ba ang totoo, ano ba ang kailangan gawin talaga. Hindi naniniwala na agad sapagkat sabi nga nila, sumusuporta sila. Yun yung sinasabi ng inyong kasubaybay. Pikit mata. Na sumusuporta kahit alam nilang mali ang ginagawa. O kaya naman hindi nila makita ang mali kasi pikit nga ang kanilang mata at ang kanilang pandinig, pati na rin ang kanilang isipan. Sige nga, paano uunlad ang iyong bansa? Kung ang lagi mong gagawin, iniisip mo ay sirain ang administrasyon. Sirain ang ating bansa. Dahil lamang sa paniniwala mo na ikaw ang makagagawa ng mabuti. Hindi ba? Kaya kasi ikay nagnanais na makuha mo ang kapangyarihan dahil iniisip mo na ikaw ang makagagawa na ikabubuti sa ating bansa. Hindi ganoon. Ikaw ang sisira, ikaw ang tuluyang wawasak sa kapayapaan ng ating bansa. Yun lang yun. Alam nyo, sa totoo lang, tulad ng sinabi ng inyong kasubaybay at noon pa sa mga nakaraan kong video, ang inyong kasubaybay bagamat sumusuporta din sa mga namumuno sa bayan, sa barangay, o sa nasyonal, kung mabuti ang kanyang ginagawa. At yun naman nakikita. Ang inyong kasubaybay hindi sumusuporta dahil lamang sa kanyang pangalan. Dapat huwag tayong maging, sabi nga sa salitang kanto tanga lang ang sumusuporta sa mga taong mapang-angkin ng kapangyarihang hindi naman ibinigay sa kanila. Yun lang yun. Masakit ng pakinggan yung salitang pinitiwan ng inyong kasubaybay, pero minsan ay dapat nating iparinig sa mga taong tulad ng sinasabi ko na pikit mata silang sumusubaybay kahit alam nilang may mali. Maging matalino na sana ang bawat Pilipino. Para man lang sa kaunlaran ng ating bansa. At minsan nga may nakausap ang inyong kasubaybay para bang sa isang banda nagtanong ang inyong kasubaybay. Ano ba ang tanong na inyong kasubaybay ay ganito. Sa tingin mo ba sa nangyayari ngayon sa ating bansa, makabubuti kaya yung nangyayaring agawan ng kapangyarihan? Makabubuti kaya yung napapanood natin sa Senado,
sa ginagawang investigasyon daw. Sabi nila, investigasyon daw ha, sa nangyaring nakawan. Alam niyo ang sabi ng isang nakausap ko? Aba wala na niya akong masasabi dyan at parang ayaw daw niyang makialam sa nangyaring kaguluhan. Sa inyong palagay, tama ba yun? Para sa inyong kasubaybay, isa lamang yun na kahayagan na wala siyang pakialam ano man ang mangyari sa kanyang bansa. Magkagulo man kayo dyan, wala akong pakialam. Parang ganun. Wala siyang pakialam. Walang pag-asenso ng ating bansa kapag kaganyan ang katuwiran ng ilan. At kapag ka ang ilan ay sumusuporta sa maling ginagawa ng mapangagaw ng kapangyarihan, patuloy sa pagbagsak ang ating bansa. Tandaan nyo yan. Ang pag-asenso kasi ng isang bansa ay nagsisimula sa pagkakaisa ng bawat Pilipino, sa pagsuporta sa isang layunin para sa ating bansa. Yun lang yun. Yun ang ikauunlad ng bawat bansa. Pagkakaisa. Na yun naman ang pinananawagan ng kasalukuyang administrasyon. Magkaisa tayo na. Papanood naman natin ang panawagan Ganun kasidhi ang panawagan ng ating kasalukuyang presidente. At ang nais niya ay umunlad ang ating bansa. Okay mga kasubaybay, muli subaybayan ang aking Facebook page at sa YouTube channel. Patuloy niyong subaybayan. Bagamat medyo may katagalan na bago ako nakapag-upload kasi na bakasyon ang inyong lingkod sa lugar na kung saan ay walang signal talaga. Pero ganun pa man, kapag ka ako'y walang ginagawa, gumagawa ako ng mga script na tatalakayin ng inyong kasubaybay. At ngayon nga, nakabalik na muli ako dito sa aking lugar at malakas naman signal, kaya patuloy yung subaybayan. Muli, bye-bye.